Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content, and for today's video, itel Super 26 Ultra top features. Ano ba pwede natin makonsider na mga top features nitong isang napaka-affordable na smartphone ngayon ni itel? Tara, pag-usapan natin. Then mga idol, for today's video, pag-uusapan natin ng isang very interesting na smartphone ngayon ni itel, which is the itel Super 26 Ultra. So itong smartphone na to is entry level siya, pero the performance or yung specifications nito is parang pang mid-range level na rin kumbaga. Ang presyohan nito si itel Super 26 Ultra dito sa ating online link. So yung link natin, ayan, minsan lalabas dyan. Yung link natin, lalabas lilitaw dyan dito sa video natin, or i-check nyo sa ating baba lang ng video natin, nandyan yung link nyan, or tap mo yung video. Makukuha nyo yung mura lang itong itel Super 26 Ultra kasi meron pang special YouTube voucher na naghihintay sa inyo. Ulitin ko yung link nyan, nandito lang yan throughout sa video natin, i-check nyo na lang mga idol. So ang presyohan neto mga ka-J-Vlog, for the 8GB 256, around 8,000 pesos. Tapos pag in-apply mo pa yung voucher below 8,000, sabihin na natin ang presyo ng kanya, ang range ng kanyang price is 7 to 8,000 pesos. So very affordable na smartphone ngayon ni itel, and meron tayong 128GB of internal storage. Nasa 7 plus din siya mga idol. So kumbaga two variants naman din ang in-offer nila dito, 8GB 128 and 8GB 256 mga ka-J-Vlog. So yon, medyo weird lang itong itel Super 26 Ultra kasi nung lumabas to last year, ang pangalan talaga nito is itel S26 Ultra. Ngayon, even sa mga ibang part ng online na sinesearch natin, wala na yung S26 Ultra, Super 26 Ultra na. So iniba nila, I don't know kung meron conflict sa Galaxy S26 Ultra, pero medyo weird na iniba nila yan nung na-release na, diba? So sana binago na lang nila sa Super 27, pero parang weird lang na nag-iba sila ng name agad-agad. Pero yung S talaga niyan is Super, pero hindi masyado nilang fini-flex before yan eh. Okay, so dito sa video natin, sa review natin ngayon is bibigay ko sa inyo yung mga top features na pwede natin makonsider dito sa itel Super 26 Ultra. Lalo-lalo na mga idol, isa to sa pinakasulit na entry-level smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026. Unang-unang pag-uusapan natin yung display niya. Yung display nito is curved display, diba? Yun yung isang nakakaakit dito sa itel Super 26 Ultra kasi karamihan ng mga consumer pangarap dati ang curved display. Lalo na rin ako. Kasi dati ang curved display mga idol is nakukuha lang natin sa mga smartphones na alam mo yun, yung sobrang mahal. Hindi natin yan ma-achieve sa mga mura before. Ngayon, ang mga curved display nakukuha na natin sa mga affordable side ng smartphone. Lalo na sa entry level side. And I think si itel ang isa sa pioneer din when it comes sa very affordable na curved display smartphone before. Lalo na nagsimula yan sa itel S23 Ultra noon. So yun nga mga J-Vlog, etong si itel Super 26 Ultra, when it comes sa kanyang what do you call this one, sa display, napakalaki. 6.78 inches, Full HD Plus 1080p resolution, and it is AMOLED display pa. Yun yung maganda doon. With Corning Gorilla Glass 7 eye protection, 144Hz refresh rate, and guess what? The nits of brightness is very superb. 4,500 nits of brightness pa ang i-offer nito si itel Super 26 Ultra. Sa OS naman mga idol, I don't know kung na-update siya kasi out of the box is Android 15 siya with itel OS 15. Pero I don't know kung meron siyang update sa Android 16. So comment down below kasi yung itel S26 Ultra ko nasa tita ko na, binigay ko na sa tita ko, hindi ko pa siya natatanong about dyan. Pero kung Android 15 lang siya ngayon, no worries, Android 15 longevity wise, matagal nyo magagamit yan. Hindi sasakit ulo nyo sa longevity rin ng Android 15. Kaya no worries naman dyan. Ang maganda dito sa itel Super 26 Ultra is the processor itself din. The processor is Unisoc 7300 na 6 nanometer siya, octa-core processor with the GPU of Mali G57 po ito. Meron siya 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So yung RAM at ROM niya perfect fit naman for its price, kaya wala tayong kumbaga
hindi sasakit ulo natin dyan. Medyo nakakatawa lang yung camera. The camera is fine for the main megapixel, 50 megapixel. Pero yung pangalawa at pangatlo is parang hindi natin alam kung anong use. Kasi as you can see dito sa itsura ng Itel Super 26 Ultra, mukha siyang triple rear camera system. Yes, triple camera system siya. Pero yung secondary and third is parang auxiliary lens lang siya or sabihin na natin useless, di ba? So, sa main camera, na-try ko na to, outdoor is very outstanding yung kanyang camera quality. Napakalinaw and even the front-facing camera. Ang isang nagustuhan ko pa dito, yung nits of brightness niya. Ang taas, biruin mo ang nits of brightness nito, yung peak ng nits of brightness niya is 4,500 nits of brightness, di ba? Talagang pag gagamitin nyo to outdoor is makikita nyo pa ng very clear yung smartphone nyo. Ganon ka-convenient gamitin itong si Itel Super 26 Ultra. Siyempre, pinaka-favorite part ko rin dito is yung kanyang in-display fingerprint scanner for an entry-level smartphone. Isa yung welcome addition. Kasi usually sa mga entry-level smartphone, nakikita natin side-mounted fingerprint scanner, bibihira lang yung mga in-display fingerprint scanner natin. Basta nakita natin curve yung smartphone, matik talaga karamihan yan in display na, which is meron dito sa Itel Super 26 Ultra, isang mid-range specification for a entry-level smartphone na isang malaking advantage niyan sa karamihan ng competitors niya. Laki rin ng battery, ito nagulat ako, yung design niya sobrang nipis manipis siya, magaan, pero yung battery 6,000, hindi mo akalain sa feel netong smartphone na to, yung baterya nito is napakalaki. 6,000 mAh battery capacity yung of Itel Super 26 Ultra. Pero the sad part is the charging rate. Is 18 watt fast charging rate. Medyo mabagal siya for its price. Dapat yan medyo mataas na, at least ang minimum dapat is 33 watts. Pero yun yung isang sa sacrifice dito. Kung tinera mo yung 6K sa 18 watts, siguro mga 2 hours 30 minutes bago siya ma-full charge. And when it comes sa kanyang battery performance, ito yung hinahanap ng mga consumers, yung merong makunat na battery capacity. So 6,000 mAh, usually yan na talaga yung minimum na kinukuha or piniprefer ng mga consumers natin ngayon 2026. Pero although the 5,000 mAh is still a huge battery capacity rin pa naman, pero usually pag yung mga nagtatrabaho, mga online sellers natin na more on high demand sila pagdating sa smartphone, kailangan nila ng battery power, diba? So yan yung mas piniprefer nila gamitin dito sa smartphone nila, yung merong malaking battery capacity. Napaka-solid ng design. Yung design niya, yun yung isang nagustuhan ko dito. Hindi nyo akalain pag tinignan nyo, hindi nyo akalain na mura lang siya or entry-level smartphone kasi meron siyang premium design. Marami rin mga consumers natin, ang buying factor nila sa isang smartphone is design and aesthetic. Paniguradong matutuwa kayo dito sa Itel Super 26 Ultra dahil yung design nito is napakaganda. Kung i-rate ko ngayon design nito, 1 ang lowest 10 na highest, ang score ko dito nasa perfect 10. Diba? As you can see naman sa mga sinabi natin, napakadaming features nito si Itel Super 26 Ultra. The processor, no worries, you can play games din dito sa smartphone na to. Performance-wise, it can handle din yung mga pretty much na mga modern games today, including yung mga AAA games or yung mga heavy games natin. Kaya kung interested kayo makuha to ng sobrang mura lang, I think go for the 8GB256, mas better, mas magiging sulit. Konti lang difference sila for the 128GB. Dito lang kayo bumili sa ating video. Official store po ni Itel ang nilalagay ko dyan. No worries mga idol, yung link niya nandito lang throughout sa video natin. I-check nyo na lang yan. Dahil dito, pag galing kayo sa video natin, may makukuha pa kayong additional discount YouTube voucher. Diba? Napakalaking tulong. Up to 1,000 pesos off. Syempre, malaking tulong yan sa mga ibang consumers natin. At, ang laki po ng difference niya pag binili nyo sa offline store compare sa online store. Isa to for me, si Itel Super 26 Ultra sa sulit na smartphone na pwede nyo pa rin ma-purchase ngayon 2026 even though lumabas siya ng 2025. Kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga bagong labas sa smartphone ngayong 2026.